Maghahanap ng doktor para sa akin. Tayahan akong umalis. Anong ibig mo sabihin? Hindi. Nasaan si Dr. Zhao? Nauna na siyang umuwi. Hindi pa niya ako ginagamot. Bakit siya umalis? Hindi ko rin alam eh. Wala na. Ang sakit ko siguradong hindi na magagamot. Mamamatay na ako. Ano ka ba naman, guminyan? Hindi nga, nangangako nga ako sa'yo. Sigurado matutulungan kitang makahanap ng paraan. Hindi pa ako kasal. Ano ba? Wala Pwede pa ka ako naman magpakasal. ganap. Pwede ka rin magkaanak. Huwag ka na magwala! Biro lang naman. Huwag ka na magalit. No. Ay, ano ba? Kaya mo na ba ng ganito? Anong ibig mo sabihin? Sinabi sa akin ni Dr. Zhao na mas magkakaroon ako ng physical na contact sa'yo. Makakatulong daw to para ma-immunize ka. Ganun pala yun. Akala ko gusto mo yun eh. Ano bang gusto mo? Ano sa tingin mo? Wala. Hindi mo pa sinasabi. Ayos bang distansyang yan? Pwede naman. Ano ibig mo sabihin? Kung pwede, pwede. Kung hindi, hindi. Gawin na. Alis na ako. Hoy, hindi mo pa ako sinasagot. Pwede ba o hindi? Kumusta? Ayos lang ba sa'yo yung ganitong magdamag kagabi? Hoy, kinakausap kita, tumigil ka muna sa pagkain. Tinanggap ko yung treatment mo. Sige. Kung ganun, simula ngayon, sasamahan kita sa kumpanya para magtrabaho. Ang daming tao sa kumpanya. Hindi maganda para sa'yo na madamay dahil sa akin. Anong masama doon? Piyansayin mo naman ako. Kain na. Akit mo na ako para maghanda. Hello, Mr. Gu. Hello. Ano ba? Yun nata yung fiancé niya. Sabi mo na. Simula nung nirevamp ng grupo yung income mix ng corporate business, ramdam na ang pagbabago sa direksyon at performance nito. Malaki ang itinaas ng kita ngayong ikatlong quarter kumpara sa nakaraang taon. Tumaas ang kita mula sa real economy. Tuloy mo lang. Based sa plano na binanggit niyo noon, magpapatuloy tayo na dagdagan ng investment sa sariling R&D. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-focus sa finance, industry at iba pang fields. Magsisiyar ako.
Dr. Zhao. Hindi ka pa talaga pupunta ngayon? Kapag nandyan ako, mas magpipigil si Mr. Gu. Pakisama ka na lang sa kanya ng normal. Mas maraming physical na contact. Mas mabuti pa yan kaysa sa simpleng kamayan lang. Mas intimate na kilos ang kailangan niya. Gumawa ka ng romantic atmosphere. Sige. Bakit hindi pumunta si Dr. Zhao? Sabi niya may aasikasuhin siya ngayon kaya hindi siya makakapunta. Manood kaya tayo ng pelikula. Anong pelikulang papanoorin? Yung medyo magaan at may atmosphere. Yan ang sinasabi mo. Nakakatawa at atmospheric na pelikula. Hindi sapat ang atmosphere nito. Ito ang munang beses eh. Patulin na rin to. Ay, ano pa? Tignan mo. Tignan mo siya. Dati ako. Dahil din sa post-traumatic stress disorder. Kaya hindi ako makapagsalita. Sabi ni Dr. Zhao, pareho tayo. Noon, dapat may isang bagay o isang tao na sobrang nakaka-apekto sa'yo. Kaya binaliwala mo ang kondisyon mo. Pareho ka lang sa akin, nanay ko. Alam mo kung manonood ka ng pelikula, manonood ka na lang. Nagpapangaral ka pa dyan eh. Pwede bang bigyan mo ako ng horror movie na hindi masyadong nakakatakot? Sige na. Ay, nako. Peke lang lahat ng to. Salamat. Parang nag-brown out. Sabi mo kapag manonood ka lang eh. Ba't ba ganitong klase pelikula ang pinili mo? Ayun tuloy, sa takot ng metro nag-trip eh. Ito bang oras para manisi? Ay, sige na. Tatawag ako para ayusin yan. Hindi mo alam mag-ayos ng metro? Eh bakit ko kailangan maging marunong doon? Eh di hindi mo rin alam mag-ayos ng appliances? Sumula ngayon ang misis at mga anak mo, gagamit ng sira-sirang appliances kasama mo? Kung masisira ang appliances ko, papalitan ko lang ng bago. Eh bakit kailangan ko pang ayusin yun? Oo nga. Sige. Sa totoo lang, wala namang mahirap sa ganitong bagay. Kung kalikot lang, hindi tapos na. Talaga? Oo. Ayos na ba yan? Kung hindi, huwag na lang tayo. Ayos lang yan. Kaya ko naman. Booming yan, may nakita ako. Ay naman, huwag ka ba magsalita? Ano yun? May nakita? Okay lang ba? Kung hindi, huwag na lang tayo pumunta. Oo, okay lang. Kaya ko naman eh. Booming yan, may nakita ako. Ay, Eva, huwag ka magsalita. Ito! Mauna na ako. Babalik ako sa kwarto.
Juniel. Anong iniisip mo? Kung ganun, mas mabuti pang bumalik na lang ako sa school. Nakakahiya kasi sobra. Pag-uwi ko mamaya, ayusin ko ulit yung metro ng kuryente. Wala naman nakakahiya doon, di ba? Di ba? Okay. Pag-uwi mo dito, paglulutuan kita ng masarap na pagkain para ma-rewardan si electrician. Okay lang ba corn rib soup mamaya? To? Ikaw na bahala mamili ng movie mamaya. Nakapili na ako. 4 hours yung movie. Bawal matulog hanggang hindi pa natatapos ha. Okay, deal. Sasamahan kita hanggang matapos. Hello, boss? Nasa basement parking ako. Nasaan ka? Siguro nasa number 637? Ikaw ba yung nagbukas ng ilaw? Sige. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Buksan mo! Sino ka? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hello, Mr. Go. Welcome. Welcome po dito sa tier. Ano pong kailangan nyo? Kukunin ko yung diamond ring na in-order ko dati. Patingin ang order details at ID mo. Okay po ito. Mr. Go, pakiningnan po. Ito po yung in-order niyo sa amin. My Heart Series Simple Diamond Engagement Ring. Ang ibig sabihin nito, my heart is only for you. Ito po ang true love agreement ninyo kay Miss Sue. Kapag nabind yung info, hindi pwedeng baguhin o burahin.
Kuminyan, si Suniya nasa kamay ko. Jiang Wali, anong balak mo? Anong balak ko? Malalaman mo kung pumunta ka. Sa Boys Factory sa labas ng syudad, dito kita hihintayin. Pumunta ka mag-isa. Pag may nakita akong iba, baka na lang siya niya na makikita mo. Kuminyan! Sunian! Sunian! Kuminyan! Jiang Wali! Jiang Wali! Matalino ka! Pag sinakta mo si Sunian, wala kang mapapala. Pakawalan mo siya. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Ibibigay ko lahat sa'yo. Huli na ang lahat! Huli na! Sunian! Sunian! Jiang Wali! Jiang Wali! Kulang ka ba sa pera ngayon? Pakawalan mo na siya. Kaya ko ibigay kahit ano. Kahit ano ibibigay ko! Pera? Hindi ko gusto ng pera! Gusto ko lang mamatay siya! Sunian! Jiang Wali! Huwag ka nalapit! Una! Hindi ako nalapit. Pakawalan mo lang siya. Ang galing mo, di ba? Sunyan, pareho kayo ng nanay mo malandi. Dapat na mamatay ka! At ikaw gumingan. Ang galing mo rin, di ba? Gusto kita panoorin. Na yung mahal mo mamamatay sa harap mo, wala ka na magawa. Sunian! Sunian! Gumingan! Huwag mo ako bitawan! Ayoko pa mamatay! Labanan mo ako. Mamamatay kayong lahat! Umakyat ka! Ibabagi ang labas mo! Dali mo siya agad! Tara! Okay ka lang? Ayos ka lang ba? Ikaw, okay ka lang? Ha? Ayos lang ako. May dugo ka. Sunian, alam mo ba kung anong pinakang kinatatakutan ko? Ang kinakatakutan ko ay masayang ang oras. Mula na magustuhan na kita, ang dami ko na nasayang na oras. Ayoko masayang pa ang oras ngayon. Sunian, buong buhay kong papatunayan na ikaw lang ang pinakamamahal ko. Grabe, hiligtas mo na lang ako. May dala ka pang sisig. Sunian, papakasalan mo ba ako? Sayang. Konti na lang matatangkalasanan natin si Guming yan eh. Hindi ko inaakalang isang baliw na babae ang makakapatay kay Guming yan. Pero ang tiyak, si Sunian ang kahinaan niya. Patagal na natin hinihintay. Panahon na para isarang lambat.
Maganda ba? May isang tanong pala ako sa'yo. Ano yan? Ang ganda-ganda mo sa wedding dress na yan eh. Gusto kong ako lang maka-appreciate niyan. Ang landi. Baka may tao dito. Tabingi mo yung belo. Ayusin ko. Tugo. Guminya. Guminya. Guminya! Visit ka? Visit ka? Sinisindak mo naman talaga ako eh. Bakit ganyan ka? Sana kasal na talaga natin ngayon eh, no? Nandiyan na! Ba't ka nandito? Iba talaga pag may babae sa bahay eh, no? Anong meron sa'yo? Bakit? Pareho kayo ni Mingyan. Ayaw ba akong tawagin ang uncle? Kung ang tawag ni Mingyan sa'yo, ganun din ang itatawag ko. Talaga ba kapatid kayo? Pareho ang ugali. Ang ibig mong sabihin? Upo ka. Pakitignan mo muna tong ulat. Ibabaliwanag ko sa iyo nilalaman yan. Iyan ang genealogy test ni Mr. Gu. Kita mo, nakasulat dito. Ang posibilidad na matukoy ang ugnayan ng 99%. Ibig sabihin, dugo ka ng pamilya Gu. Anak ka ng kapatid kong si Gu Hongse. Anong kabalastugan yung papel lang? Bakit kita paniniwalaan? Alam kong, sa ganitong oras ko sinabi sa'yo, tiyak kaya mong maniwala. Pero, hindi lang to basta-basta patunay para sa akin. Dapat kilala mo ang babaeng ito. Nanay mo hindi ba? At itong isa, si Guangse. Mahal na mahal nila ang isa't isa noon. Sayang at pinabawalan ng matanda naming ama. Pero di naglaon, pinakasalan ng nanay mo si Sutaw at pinanganak ka. Pagkatapos ng kasal, nawalan sila ng ugnayan sandali hanggang sa muli magkita 10 taon na nakalipas. At oo, nagpa-follow up ako noon sa kapatid ko. Kinunan ng litrato ang relasyon niya kay Song Yusi. Kaya sa nangyari noon, ako ang higit na nakakaalam. Si Song Yusi. Nagboluntaryo siya. Isa lang siyang babaeng walang pakundangan. Si Mama. Hindi inisente. Ako nga talaga, anak ni Gu Hongse. Kasalanan to mismo, ni Song Yusi. Pero kawawa ka. Na-in-love ka pa rin sa half-brother mo. Pero buti nila. Nalaman bago ang kasal. Kung naghintay pa hanggang ikasal kayo ni Mingyan, trahedya talaga ang taong yon. Senyor! Mingyan, may gusto ko sabihin sa'yo. Malalaman mo pagdating mo. Hintayin kita sa bahay.
O, ba't ka pupunta? Pa, bilisan mo, sabihin mo sa akin. Ako ba ang tunay mong anak? Ano nangyari sa'yo, ha? Bakit mo biglang tinatanong yan? Mahalaga sa akin ang bagay na to. Nakikiusap ako. Sabihin mo lang ang lahat ng alam mo. Okay? Sige. Masasabi ko sa'yo. Pero pagkatapos ito, marami kang kailangan pasalin mag-isa. Sabihin mo na. Ano meron? Pag-usapan natin si Sunian. Sunian? Sunian! Sunian! Huwag ka tumingin ng tumingin. Wala siya dito. Anong ginawa mo sa kanya? Mingyan, huwag ka masyadong kabahan. Dapat tigtas si Sunian ngayon. Hindi. Baka dapat tawagin siya ni Gunian. Kalahating oras na nakalipas, nalaman lang na magiging pamangkin ko na sa kasal. Nadugo niya ang pamilyang ko. Nahirapan ata siyang tanggapin. Tumakbo palabas. Anong ibig mo sabihin? Kung gano'n ang kaso, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Di ba noon pa, si Lolo, nagpagawa ng DNA test para kay Sunian. Kumpirmado sa ulat na si Sunian ang tunay na anak ng kapatid ko at ni Song Yuzi. Pero isa lang sa nakakapagtaka sa sitwasyon. Alam na ni Lolo na nandugo na pamilyang ko si Sunian, pero aktibo pa rin niyang tinutulak ang kasal ninyo. Iisa lang ang pinapahiwatig niyan. Ikaw, ang hindi tunay na anak ng kapatid ko. Noong dinala ka pabalik na matanda, sinabi niyang anak ka sa labas si Gu Hongze at sinuportahan mo ako sa pagkaagawan sa posisyon na tagapagmana ng pamilya Gu. Minsan kong pinagdudahan ang identity mo. Pero taon-taon kang nasa abroad at maingat sa lahat. Dagdag pa ang pangprotekta sa'yo ng matanda, kaya hindi ko kailanman napatunayan. Pero kakaiba talaga ang tadhana. Dumating si Sunian. Kung hindi mo siya ganun kamahal, na kailangan mo pa siyang pakasalan, baka hindi ako nakahanap ng chance na ma-verify ito. Pero ngayon, anong gusto mo? Iskandalo pa rin ito sa pamilya. Ayoko namang madamay pa ang buong pamilya natin. Basta't kusa kang bibitiw bilang presidente, isuko ang karapatan sa bana at lumabas ng bansa. At huwag na makipagtalo sa akin. Kakalimutan ko na lahat ng nangyari. Kung hindi, kapag sumabog talaga ang bagay na ito, isipin mo kung sino ang pinakamasasaktan. Alam mo naman ang opinion ng iba. Huwag mong kalimutan kung paano namatay noon si Song Yuzi. Bibigyan kita ng isang araw. Noong kakagraduate ko lang, pumasok ako sa Xinliang Group. Yan ang kumpanya ng lola mo. Ako noon, gustong-gusto kong magsimula ng sarili kong karera. Gumawa ng sarili kong mundo. Pagkapasok ko sa kumpanya, nakita ko ang mama mo. Sobra ko siyang hinangaan. Pero hanggang tingin lang ako noon. Malaki ang agot ng katayuan namin. Hanggang isang araw sinabi ng lola mo na tututukan niya akong asahin. Pero ang kondisyon, pakasalan ko ang mama mo. Tuwang-tuwa ako, agad akong pumayag. Kalaunan ko lang nalaman
Nabuntisa pala siya doon. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi ko rin tinanong. So ibig nung sabihin, alam mo na? Na hindi akong totoong anak mo? Alam ko, palagi. Alam kong hindi kita tunay na anak. Pero ang posisyon at kapangyarihan, masyadong nakakaakit. At saka inangaan ko rin siya, hindi ba? Kaya, nangako ko sa kanya na ituturing kitang sariling anak. At alagaan ko siya habang buhay. Bakit nagbago? Bakit nagbago ka? Nakasalalay lang sa pera ang kasal na yon. Hindi naman talaga masaya. Lalo na kapag kaharap ko ang lolo at mama mo. Sobrang bigat talaga ng pressure nun. Hanggang sa dumating si Jiang Wanli. Ibinuhos ko lahat sa kanya ang emosyon ko. Nabuntis siya kinalaunan. Grabe niya ako pinagtulakan. Nahiwalayan ang mama mo. Noon ko naintindihan na kapag nabunyagan tungkol sa bagay na ito, mawawala sa akin ang lahat. Palalayasin ako ng lolo mo. Pagkatapos, nangyari pa yung acquisition ng Siliang Company. Tapos, sumunod ang iskandalo ng mama mo at ni Gu Hongze. Kaya ang hangat ko, ang lahat ng sisi, ituro sa mama mo. Dahil alam kong kung sa kanya ko lang ibubuhos, wala nang dahil ng lolo mo para palayasin ako sa mga oras na yun. Kaya pinairal ko malamig na pagtrato sa mama mo. Pero tunay na hindi ko alam. Si Jiang Wanli, kung ano sinasabi niya sa mama mo. Hanggang sa magpakamatay ang mama mo. Pero, yung ganun pagtrato sa ni Jiang Wanli, hindi ko talaga alam yon. Pero si Yaoya, anak ko talaga iyon. Hindi ko magawang ipantay ang turing ko sa inyo. Hindi ko kaya. Pasensya ka na. Anak nga talaga ako ni Gu Hongze. Kung ganun, kami ni Mingyan. Kami ni Mingyan. Hello? Mr. Gu, nakita na si Suni yan. Nasa siya? Sa punta ng nanay niya. Sige, pupunta ako agad. Ma, bago ko nakilala si Mingyan, palagi kong akala na ang paghugas sa pangalan mo, yun lang ang tanging pagkahumaling ko sa mundok to. Pero ngayon biglang may nagsabi sa akin na lahat ng pinaninindigan ko ng maraming taon, mali pala lahat. Na umimik pa ako sa sarili kong kapatid. Ma, sabihin mo naman sa akin, ano ang dapat kong gawin ngayon?
Nandiyan ka na pala. Anong gagawin mo? Yan. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Yan. Anong ginagawa mo? Ayoko! Huwag ka nang umiyak. Mingyan! Magkapatid tayo! Magkapatid tayo sa ama. Hindi tayo pwede magsama. Hindi tayo pwede. Lian. Hindi tayo magkapatid. Hindi ako tunay na anak ni Gu Hongze. Talaga? Oo. Inampun ako ni Lolo. Pwede tayong magkasama. Walang mali kung magkasama tayo. Ayoko na ng kahit ano. Umalis na lang tayo magkasama rito. Yan. Hindi pa ako pwedeng umalis. Alam ko mabuti sa'yo si Lolo. Sabihin sa'yo, gusto ko na lahat ng ito. Mahirap para sa'yo. Pero sa loob ng napakaraming taon, para lang patunayan na hindi nangaliwa ang nanay ko. Pero sa huli na patunayang, anak pala ako ni Gu Hongze. Hindi ko maisip, paano ako mabubuhay kasama ang pamilya ko sa inaharap. Alam kong medyo makasarili yung hiling na to. Pero pwede ba ba ako yan na maging makasarili kahit ngayon lang? Yan. Gusto mo bang marinig ang kwento ko? Namatay ang nanay ko nung pinanganak niya ako. Pag-isa akong pinalaki ng tatay ko. Mula sa wala, nagtayo siya ng isang malaking pabrika. Araw-araw siyang abala sa trabaho. Pero lagi siyang may oras para sa akin. Kalaunan, gusto ng Shanyu Group na bilhin ang pabrika namin. Masaya kaming lahat. Akala ni tatay, magkakaroon na siya ng sandigang malaking grupo. Sigurado lalong uunlad ng pabrika. Pero hindi namin inasahan na sinamantala ng Shanyu Group ang butas ng kontrata. Binili nila ang pabrika namin ng sobrang baba at isinawit pa sa tatay ko ang mga utang. Nabankrupt ang pamilya namin. Ang dami pa ng maraming workers yon. Hindi na kinain ni tatay at nagpakamatay siya sa pagtalon sa gusali. Pinagsabi sa akin isang tiyuhin ko na ito raw ang karaniwang taktika ng Shanyu Group sa pagbili ng mga properties. Ang tunay na layunin nila, ang palaki ng gusto ang pakinabang ng grupo. Pagkatapos, namatay na sa car accident si Gu Hongze. Pumunta si Ganoong ko sa ampulan para pumili ng ipapanggap na anak sa labas si Gu Hongze dahil sa walang tigil kong pagsusumikap. Sa huli ako pala yung pinili niya. Ngayon, may identidad na ako bilang miyembro ng pamilyang ko. Yan. Pareho tayo. Nakatunghay lang tayo sa mga mahal natin sa buhay na namatay sa harap mismo natin. Bago kita makilala, puro pagiganti lang ang nasa isip ko. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na ang nasa likod ng pagkuha na yon ay si Gu Hongyu. Nangako ko sa sarili ko na hindi lang siya bababagsakin kung hindi ako mismo magiging tunay na pinuno ng Shanyu Group. Ganon ko lang gustong parangalan ng kaluluwa ng tatay ko. Kaya, hindi pa ako pwedeng umalis dito. Mingyan, kung hindi ka makaka-atras, ako na ang atras para sa'yo. Mananatili ka sa pamilyang to.
Ganyan. Bakit pa sobrang bait mo sa akin? Hindi ako dapat tratuhin ng ganito eh. Kung malalaman ito ni Hongyo, siguradong puputulin niya kayo ni Sunian. Bakit? Imbes na ibang tao ang magsabi, bakit hindi na lang kayo mauna sa pag-anunsyo? Tama. Makipaghiwalay ka kay Sunian at pakasalan mo si Shenji. Ako naman, ipapaalam ko sa publiko na si Nyanyan ay apo ko. Gayon, maghiwalay kayo ni Nyanyan at papakasal ka kay Shenji. Kailangan madaliin ito. Kailangan mauna tayong maghayag bago si Hongyu tungkol sa identity ni Nyanyan. Mula ngayon, magkapatid kayo ni Nyanyan. Pero lolo, kami po ni Nyanyan ay... Kahit ano pang dati yung relasyon, mula ngayon magkapatid lang ang turing ninyo. Pero... Bakit ba? Medyo hindi ko pa rin matangkap eh. Kahit ayaw mo, tiisin mo! Kapag mabunyag ito, mawawala sa'yo lahat ng nasa harap mo. Pagiging walang-wala ka! Ito ang pinakatamang pagpipili ang binibigay ko sa'yo. At ito lang ang pwede mong pagpilian. Kaya... pinapauwi niya ako para maging kapatid mo. At pumayag ka. Hindi kita sinisisi. Hindi rin kita kinapupuotan. May sarili kong paninindigan at paghihirap. Pero minsan, nung iwan ako ni Mama, nangako ako na hindi na muli akong iwan ni Numan. Pero ikaw at si Mama, pareho niyo akong pinili na iwan. Ngayon, hayaan mo na lang ako. Itigil na natin to. Hanggang dito na lang ang usapan. Magmula ngayon, magkapatid ang turing niyo sa isa't isa. Pero lolo, kami po ni Nyanyan ay... Kahit ano pa ang relasyon niyo ni Nyanyan noon, kailangan magkapatid lang ang turing niyo sa isa't isa. Kaya, magkapatid lang ang turingan natin. Pinauwi niya ako para maging kapatid mo. Sunian! Sunian, okay ka lang ba? Ha? Sunian! Sunian! Ano nangyari sa'yo? Ayoko. Dito ka lang. Ma. Principal, aalis na po ako dito. Magmula ngayon kayo na pong bahala sa eskwelahan na to. Shunian,
Ito ang notebook na iniwan ng nanay mo. Ayaw niyang ang nakaraan ay makaapekto sa buhay mo. Kaya pinaingat niya to sa akin. Pero dahil nakikita kitang nahihirapan ngayon, naisipan kong ibigay na lang sa'yo. Baka dyan mo makita lahat ng sagot sa katanungan mo. Pero dahil nahihirapan ka ngayon, nagpasya na ako. Naibigay na lang to sa'yo. Hindi ko inakalang ang dami palang taon ng lumipas. Magkikita na naman kami ni Go Hongze. Noon, siyang nagmamakaawang magkita kami. Ngayon, ako na ang nakiusap na magkita kami. Ang nararamdaman ko ngayon tungkol sa nakaraan, wala nang pangungulila. Ang gusto ko lang palakihin na maayos si Nyan. Para lumaki si Nyan na malusog at walang inaalala. Kailangan kong panatilihin ang tahanan ko. Nakipagkita ako kay Hongze sa hotel. Sumugod sa akin si Hongze parang nababaliw. Mukhang wala sa sarili. Nagalit ako. May asawa na ako. Hindi ko kayang traidorin ng pamilya ko. Hindi ko siya pinayagang magtagumpay ngayon. Sinampal ko siya at umalis. Humingi ng tawad sa akin si Hongze. Sabi niya nilagyan siya ng gamot ng kapatid niya. Buti nilang hindi ako napahamak. Nangako siya sa akin na hindi niya napapahirapan ng Sinyang Group. Pinapatawad ko siya. Pero sana mula ngayon, wala na kaming maging anumang kaugnayan sa isa't isa. Bakit? Bakit kami napicturean ng ganon? Wala naman talaga kaming ginawa. Bakit nila sinusulat ng ganito? Bakit nila ako sinisiraan? Si Shuto, hindi pinakinggan ang paliwanag ko. Ano ang gagawin ko? Ang bata-bata pa ni Nyan. Gusto kong mabuhay. Mama, patawad. Hindi ko sana pinagdudahan ng kahit konti ka man. Nabulag ako sa damdamin ko. Naliligaw ako sa landas. Alam ko ngayon ang dapat kong gawin. Ang press conference ngayon ay para i-anunsyo ang kasal ninyo ni Shenzi. Pwede ba maghintay muna tayo? Hintayin muna natin humupa ang bagyo. Saka natin kilalanin si Sulian. Nakapag-ugnayan na ako kay Hongyu. Huwag kang mag-alala. Hindi pa rin siya maglalakas loob na suwayan ako. Ang press conference na ito ngayon ay pangunahin para i-anunsyo ang dalawang bagay. Sandali lang. Sa ganito ka-importanteng sandali, paano magiging kumpleto kung wala ako? May dalawang bagay akong i-aanunsyo. Una, nakatakda na ang petsa ng kasal namin ni Guminyan. Yung nasa mga dyaryo, tungkol sa kanya at dalagang Shen, mga chismis na walang kwenta. Lahat ng yan mga gawa-gawa lang. Ang relasyon namin ni Guminyan, hindi maapektuhan ng kahit anong chismis. Pangalawa, buntis ako. Maaring maaga namin itinakda ang kasal. Sandali. Tay, noong una, nangako kong hindi ko isisiwalat to. Pero, buntis si Sulian. Napakabigat na magiging kahinatnan. Kaya kailangan ko itong sabihin ngayon. Si Sulian, anak ni Gu Hongze.
at si Mingan. Magkapatid sila. Ano? Magkapatid to sila? Sobrang gulo ng mayamang pamilyang to. Naalala ko, noong araw nirebunyag yung relasyon ni Go Hongzhi kay Miss Su. Hindi ko akalaing may anak pala sila. Hindi. Mga kaibigan taga-media, tungkol kay Sunian, tunay nga na anak siya ni Hongzhi. Apo ko rin siya. Pero tiyak na hindi tulad ng sinasabi ng iba. Nakalokohan dahil si Mingyan hindi tunay na anak ni Hongzhi. Ano daw? Noon, para mapawi ang sakit na mawalan ng anak, inampun ko si Mingyan bilang apo ko. Siyempre, kumpleto ang lahat ng papeles doon. Sa napakaraming taon, itinuring ko siya na parang sariling dugo at laman. Pamilya namin siya. Kaya hindi ko na ito kailanman ipinagsigawan pa sa publiko. Tungkol naman kay Sodi yan, tunay na anak ni Hongzhi, tunay kong apo. Kamakailan ko lang nalaman ng tungkol doon. Hay, salamat at biniyayaan ako ng Diyos na bilang isang matandang nawalan ng anak ay nasaksiyan ko kayong dalawa na may kabutihan, pag-ibig at katarungan. Huwag kayong mag-alala. Hindi magiging yung matandang humiwalay ng magkasintahan si Lolo. Hindi ko kayo itatali sa anumang patakaran. Maniwala kayo doon. Nananawagan ako sa inyong lahat. Bigyan niyo sila ng kaunting espasyo at sabay-sabay natin silang basbasan. So, ganun pala. Pagkatapos ng mahabang usapan, pamilya rin pala sila. Akala ko naman may pasabog. Naampun pala talaga si Guming yan. Eh sino kayo nang magmamana ng Shanyo Group? Mag-asawa rin naman sila kaya baliwala kung sino ang magmamana. Hoy ikaw, bakit mo naman kasi ginawa ito? Dahil, pakinggan mo muna yung paliwanag ko. Ayoko rin namang umabot sa ganito Nawala sa kontrol ko. Tulungan mo na kita umuwi para makatayo ka. Dahan-dahan lang pa. Ako basta. Mingyan. Simula pa lang ito. Lolo, nangyari ngayon dahil sa padalos-dalos ako. Huwag ka na magalit sa akin, sa totoo lang. Nag-aalala akong baka hindi mo ako tanggapin. Loko-loko ka pala. Anak ka pa rin ni Hongzhi. Panahon lang ang hinihintay para kilalanin mo ang mga ninuno mo. Ay, kaya lang ang original kong plano ay ang ipamana kay Mingyan ang Shanyo Group. Pero sa katayuan niya ngayon, ay, sayang. Lolo, kahit na mawalan ka ng nominal na apo, may apo ka namang babae at manugang na lalaki. Pag kinasal kami ni Mingyan, magpapakabuti pa rin akong apo sa'yo. At isa pa, pamilya na rin kami ni Mingyan. Ako ang magiging presidente ng Shanyo Group. Pagkatapos nun, tutulungan ako ni Mingyan ng buong buo. Gusto mong maging presidente? Alam kong marami pa akong dapat matutunan. Pero nariyan ka naman, Lolo. Pwede mo akong turuan dahan-dahan. At unti-unti nating mababawi ang nawalang panahon nating maglolo. Mingyan, bilang tiyo mo, sa napakaraming taon tinuring kitang pamangkin. Pero ang pribado ay pribado. Ang Shanyo Group ay pinaghirapan ng tatay ko sa loob ng maraming taon. Kahit ikasal ka kay Nyan sa ilang araw. Para sa amin, isa ka pa rin tagalabas. Tinipon mo kaming lahat ngayon para lang muling maghalal ng presidente, hindi ba? Ganyan, nagkamali ka ng pag-iintindi. Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Hindi ko naman pwedeng tanggihan. Kaya lumabas ako para hawakan ang kabuong sitwasyon. Pa,
Alam ko. Ayaw mo na ang pinaghirapan mo ng napakaraming taon ay mapunta lang sa isang tagalabas. Dear Directors, alam naman ninyo ang nangyari sa pamilya namin. Sa pagkakataong ito magpuputahon ulit tayo. Mahigit kalahati ang magpapasya. Sa ngayon, sa muling paghalal ng presidente. Pakitaas ang kamay. Napagtibay ang resolusyon. Susunod ang mga kandidato para sa bagong presidente. Sandali. Bago ang botong taas kamay na yan, hayaan yung ilahad ko ang saloobin ko. Sang-ayon akong si Sun Yan ang maging presidente ng grupo. Pa, kakakilala pa lang natin sa kanya. Hindi pa siya kailanman nakasangkot sa gawain ng grupo. Kung gusto mo siyang sanayin, pwede naman magsimula na tayong bumato. Kung sang-ayon, pakiangat ang kamay. Sakto lang, nalampas kalahati ang boto. Sandali! Pa, nung una, inintindi ko pa ang ugnahin natin mag-ama. Pero ngayon ayoko na. Wala na akong dapat alalahanin. Si Sun Yan, hindi siya ang apo mo. Ang ulat na ito, peke rin. Napalitan ko na ito. Paano mo nagawang palitan ng ulat? Matagal ko nang alam na hindi ako basta-basta papayagang maging presidente. Kaya nagtabi ako ng alas na hindi ko lang inaasahan. Sa pamilya ko, palagi lang ako nag-iisa. Dati, pinapanigan ko si Gu Hongze. Wala kang pakialam sa akin. Pagkatapos nang mamatay si Gu Hongze, pumayag ka para sumuporta sa isang taong walang dugong ugnayan. Samantalang ako ang tunay mong anak. Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Karaniwan. Natatago mo ito na maigi. Pero alam kong masama ang intensyon mo. Dahil kapag iniwan ko sa kamay mo ang Shanyu Group, ilalabas at lalabas ang tunay mong kulay. At para sa akin at sa grupo, alam kong puro kapahabakan lang lahat ng yon. Patanda, wala nang saysayan magsalita pa. Maliban sa'yo, ako lang ang may apelidong Gu. Sa araw na pumanaw ka, magiging akin ang Shanyu Group. Nagkakamali ka. Tunay na apo, si Sun Yan ang pamilyang Gu. Ano nangyari? Lolo, napaimbestigan ka noon sa DNA ni Sun Yan. Nabasa ko na mas mahagang ulat. Napatunayang tunay na anak na ni Gu Hongze si Sun Yan. Pero dahil may sarili akong motibo, itinago ko ang ilang katotohanan. Pinalitan ko ng totoong ulat ang peking ulat. Patawad po doon. Alam na pala niya noon pa. Pero hindi ko talaga inaasahan na gustong patunayan ni Gu Hong yun na wala akong dugong Gu. Kaya gumawa pa ako ng isa pang ulat at pinalitan ng peke ang totoo. Hindi ko inaasahan. Akala mo may pamatukan nakakamatay sa kamay mo. At kaya mong palayasin si Sun Yan kung kailan mo gusto, pero hindi mo inaasahan ang barahang awa ko. Ay peke. Guminyan. Huwag mo akong ginaganyan. Akala mo ba naniniwala ako sa palabas mo? Palima akong nagsasagawa ng ilang test kay Sun Yan. Para masiguro. Walo, di ba? Pinalitan ko lahat ng yan. Para lang paniwalaan mo na totoo ang nasa mga kamay mo. Gu Hongyu, sinasabi mo nagkusang loob ang nanay ko noon. Pawang kasinungalingan yon. Malinaw na isinulat ng nanay ko sa kanyang diary na ikaw ang naglagay ng gamot kay Gu Hongze noon at malisyosong palihim na kinuhanan mo ng litrato si Mama at Gu Hongze. Nagpakalat ka ng chismis na nag-udyok sa pagkamatay ng nanay ko. Ikaw ang nadira sa kapatid mo! Pa, nainggit ako sa kuya ko. Na-obsess lang ako. Pero paano mo pa rin naman ako sa dugo? Gu Hongyu! Mula ngayon, pinuputol ko ang ugnayang ama't anak natin! Pa, hindi ka na magkakaroon ng lugar sa Shanyu Group! Pa,
Yan. Dalawin mo ang libingan ng ama mo kung may panahon. Lolo, lahat ng ginagawa ko ay para mabigyan ng katarungan ng nanay ko. Wala akong balak na kilalanin ng angkan. Di balaking maging presidente. Lolo, patawad. Sa totoo lang, alam ko sa puso ko na imposibleng agad mong tanggapin ang lahat ng ito. Walang apura. Dahan-dahan lang. Bibigyan kita ng panahon. Pero, hindi pwedeng walang mamuno sa kumpanya. Si Binyan, na-survive naman lahat ng ito. Siya ang papalit sa'yo bilang presidente. Wala naman tututol, hindi ba? Lolo, sa totoo lang para sa akin ngayon, hindi na mahalaga ang pwesto ng presidente. Susundin ko ang boses ng loob ko ngayon. Pasensya na kung mabibigo kita. Oo na, sige na. Hindi naman ako mapilit sa kapwa, hindi ba? Sige na, Binyan. Ang bagay na ito, pag-isipan mong mabuti. Tara na. Saan ka pupunta? Babalik sa eskwela. Atid na kita! Wag na! Panalo ka. Naalala mo ba yung Minion Factory na sapilitan yung kinuha? Pagkabagsak ng pabrika, napilitang magpakamati ang may-ari. Gongyo, ang sinapit mo ngayon, gawa mo lahat ng yan. Kaya pala anak ka ng inutil na yon. Kubingan, kung alam ng matanda ang tunay mong katauhan, hindi ka niya papayagang makasama si Sulian dahil mas mabagsik siya kaysa sa akin. Sunian! Sunian, may nangyari sa libingan ng nanay mo. Pumunta ka agad. Yan. Nangako kong pasasayain ka. Pero nasaktan lang kita. Sinisi ko ang sarili ko ng libu-libong beses. Sa puso ko, mas mahalaga ka kaysa anumang puwat.
Isa akong barkong naglalayag ng mag-isa. At ikaw, ang tanging sagot sa malawak na sinsinukob. Ang direksyon mo, ang ruta ko. Yan. Patawarin mo ako. Kapag tumango ka, mamahalin kita habang buhay. Kapag umiling ka, mananahimik akong poprotektahan ka pa rin. Yan. Hanggang sa dulo ng mundo ang nilalakbay ng isip ko. Saan mo man gustong pumunta, sasamahan kita. Huwag mo na akong dedmahin, pwede ba? Kapag pinahaliwala mo pa rin ako, magiging aso na lang ako sa kakadedma mo. Ang dami mong kinabit na wind chime. Hindi ka ba natatakot magising si Mama? Sinabihan ko na si tita. Sana mapatotohanan niya ang sinabi ko. Sunian, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pakasalan mo ako. Pag-iisipan ko. O kaya, subukan muna natin. Ha? Ang panahon ng pagsubok ay habang buhay. Ma, nagpasya na ako. Bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Pakibasbasan po kami. Auntie, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko magiging masaya si Sunian.